Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, prosecutor tumestigo na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, simula na ng impeachment trial. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagsalita na ang tigapagsalita ng prosecution panel kung bakit kailangan ma-impeach ang Vice President ng House. First time daw in history, merong pangalawang pangulong matatanggal. Tumestigo na ang prosecutor. Nagulat si Vice President Sara Duterte simula na ng impeachment trial. Tara panoorin natin. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. I want to set the tone nito pong interview sapagkat tayo ho ay nahaharap sa isang usaping pananagutan. Pero ito po ay hindi pangkaraniwan na usaping pananagutan. Ito po ay moral na usaping pananagutan. Ito po ay kaakibat sa natatanging proseso na hinaharap ng sambayanan. Ito po ay ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Bakit ito natatangi? Sa kauna-unahang pagkakataon, sinakdal ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng Speaker of the House. Hindi lang po ito pagbabanta. Inamin niya na kumontrata siya ng taong magsasakatuparan ng bantang ito. In other words, may kinontrata na siya na asasino o mamamatay tao. Natatangi rin dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nasakdal din siya sa pangalawang artikulo, which is pandarambong ng kaban ng bayan or plunder. Natatangi because nasasakdal siya sa pangatlong artikulo, malbersasyon ng pananalapi ng bayan. Natatangi dahil siya ay nasasakdal sa pagtataksil sa saligang batas. And finally, natatangi dahil sinakdal siya sa mga karumal-dumal na krimen. Ngayon, ito pong paglilitis na ito, hindi lang po ang pangalawang Pangulo ang nasasakdal. Nasasakdal din po dito ang institusyon ng Senado bilang isang impeachment court. Nasasakdal din ang buong sambayanan na dapat ay buksan ang mga mata, makilahok sa proseso upang sa gayon ay matugunan ang mga pag-aagam-agam at mga katanungan. With that, I'm ready to receive your questions. Marami pong salamat. Thank you, sir. We will take the first question from Melanie Moras of PTV4. Hi, good morning po. Attorney Bokoy. Ay, kumusta? Yes, I'm Mela po from PTV. Sir, unahin ko lang about you. What made you say yes po sa pag-accept ng post nito as spokesperson? And can you just, spokesperson ng House impeachment prosecutors, yung exact term po na pwede namin gamitin? Ako po ang tagapagsalita o spokesperson, wala akong distinction the prosecution panel. So magkasama po dyan ang public prosecutors at ang private prosecutors. Ano nag-udyok sa akin na tanggapin ito? Para ho sa bayan. Kinausap ako ng ilang kaibigan na nasa prosecution panel and sa palagay nila ay ako ay makakatulong para ilahad sa taong bayan kung ano ang sinusugo ng prosecution. Tinanggap ko po after talking to my family. Nasagot ko po. Opo. And may second question lang po. Kahapon kasi, sir, inilabas na ng impeachment court, ng Senate impeachment court, yung isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na buong listahan ng kanilang mga magiging abogado dito nga sa paglilitis. And speaking of, kanina nga nabanggit nyo na kayo ay pangkalahatan na tagapagsalita ng House Prosecution Team. Sa panig po ba ng House Prosecution Team, kailan kaya natin papangalanan lahat ng kasali at kung if pwede na nating banggitin sino po ba yung mga magsisilbing private prosecutor sa panig po ninyo, kailan ito? At medyo compound question lang, anong
anong ibig sabihin po nito na nagsumite na rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte ng kanilang mga abogado? Ano po yung ibig sabihin nito para sa trial? Ibig sabihin po nito na naglahad na sila ng kanilang entry of appearance, ibig sabihin nito ay handa sila na dumaan sa paglilitis. Ngayon, yung inyo pong isang pangalawang katanungan, kailan ho natin papangalanan yung mga private prosecutors? All in due time. Okay, thank you po. Thank Salamat you. din po. Thank you, Mela. Billy Vegas from Abante Politico. You're recognized. Attorney, magandang umaga po. Attorney, tanong ko lang, meron po ba kayong bayad doon sa Wala po. pagiging... Gaya po na sinabi ko, ako po ay pinakiusapan kung maaring tumulong. Hindi ko na po kinakailangan ng bayad. Para ho sa bayan to. Hindi ho bayad, bayan. Next question ko po. Attorney, do you think po ba yung utos ng second impeachment court na pasagutin yung 20th Congress na House, kung gusto pa nilang ituloy yung impeachment trial ay admission na pwedeng tumawid, mag-crossover yung impeachment? Okay, sa aking pong pananaw at sa pananaw ng prosecution panel, there's no such thing as crossover. Yun ang sinasabi nila na nagtapos ang 19th Congress. Ang natatapos po ay yung legislative work, yung paggawa ng batas. Yung institusyon ng Kongreso, yung institusyon ng Senado, ay hindi po yan nag-expire. Tuloy-tuloy po yan. So, I think it's a misnomer to say that will it cross over? There's nothing in the Constitution that says crossover. In fact, sa ilang decided cases, gaya po nung Pimentel versus the Joint Committee, sinabi ng Supreme Court na ang napuputol, ang nagwawakas ay ang sesyon sa paggawa ng batas. Hindi yung institusyon na nagsusurvive, tuloy-tuloy. Nasagot ko po ba? Thank you. Isa pa po. Last. Hypothetical question lang po. What if i-dismiss po ng Senate Impeachment Court yung complaint, yung case, nang hindi man na nag-hearing? Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, I'm assuming ang inyong tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator Bato de la Rosa. Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido. Yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court. So, ang nangyari, si Senator de la Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Ayon ho sa saligang batas, kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, di lalo na siguro yung hukom. Di po ba? Dahil ang sinabi po ng saligang batas, ang kapangyarihan ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po, ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na lengguwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangyarihan ay to hear and decide. Mas malapad po ang saklaw nung legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the articles or ang reklamo is worth pursuing. In other words, may basihan ba yung sakdal?
Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganun ho ka-eksakto ang lengguwahe ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment. Thank you po. Salamat din sa tanong. Thank you, Billy. Let's proceed with the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Good morning po, sir. Morning. Sir, prior to your appointment as spokes of the PROSEC panel, have you ever assisted them in any capacity? Meron na po akong ilang nasaluhan na meeting para ho malaman ko kung ano ang mensahe na ihahayag ko sa publiko. So, yes, nagkaroon na po ako ng partisipasyon. But not as a private prosecutor, sir? Hindi po ako private prosecutor. Opo. And meron po ba kayong update doon po sa binanggit ng prosecution panel na clarification na hihingin po nila sa Senate Impeachment Court about yung orders na ibinaba ng Senate Impeachment Court, pati po yung pag-remand sa articles? Within the next few days, ang prosecution panel ay magpa-file or maglalahad ng mga kaukulang pleading. Within the next few days, magkakaroon po ng paglalahad. Sir, clarification lang. That's a motion? Motion to what? It could be a motion or it could be a manifestation. Thank you po, sir. Either way, it is to clarify. Yun hong order. Okay. Thank you po. Thank you, Tina. Vivian Gulia from ABS-CBN2. Good morning, Attorney. Good morning. Opo. Can you confirm and may we know the reason? Base po sa reports ay the House of Representatives was furnished a copy of the notice of appearance ng pag-enter ng lawyers ni Vice President Sara Duterte ng kanilang entry of appearance, pero hindi po ito tendered, copy, refused to receive. Okay. Liliwanagin ko po hindi ko ho alam pa kung ano yung dahilan. Subalit, ang bottom line dito, wala ho naman nasaktan, walang damage Because nung tinender nila yung service nung entry of appearance, tender means you are constructively served. So, tanggapin o hindi, yun hong purpose was served. Because it was tendered. So, as if you received it. Pag tender po kasi, iniiwan yung yung dokumento, kaya tender. Kaya naman tender kasi hindi nila in-acknowledge na tatanggap nila. But nonetheless, gaya na sinabi ko, no harm, no foul. Wala hong nasaktan dito, walang naagrabyado. And as of today, hindi pa po ba naisusumite ng House yung at least the compliance for the first requirement of the Senate Impeachment Court to submit a certification that the impeachment proceedings against VP Duterte here at the House of Representatives were compliant with the Constitution, and won't it derail the process po, the trial? Hindi po. Sa katotohanan, nung huling session day ng Kamara, nagpasaho ng resolusyon alinsunod sa kautusan ng impeachment court. Pero nais ko rin pong banggitin, ngayon ho, hindi pa yan naisusumite, pero naipasa na po. Gaya ng nasabi ko kanina, in the next few days, magpa-file ho ng ng appropriate pleading ang House Prosecution Panel. Ngayon, ito pong ni-require yung ni-require ho ng impeachment court na magsumite ng certification na hindi nilabag ng Kamara yung 1-year bar rule. Ito po ay surplusage sapagkat yun hong verified articles of impeachment, yun na po yung hinihingi nilang sertifikasyon. Gaya po nung ruling ni Juan Ponce Enrile
nung impeachment trial ng ating dating punong hukom ni dating Chief Justice Renato Corona, ang sinabi po na ruling nun ng presiding officer ng impeachment court na kapag umabot na, kapag nailahad na ang articles of impeachment sa impeachment court, there is now attached to it the presumption of legality and regularity. Hindi na dapat pinagtatalunan. Ngayon, that is a precedent sa impeachment court. Nagtataka lang ako, bakit hindi yun sinunod ng kasalukuyang impeachment court? Bali, sir, i-comply pa po ba ng House tong requirements, or in the House prosecution's opinion, hindi na po kailangan at hindi ito makaka-derail sa trial kahit hindi sundin itong mga requirements? Ngayon, ito po, gaya ho nabanggit ko, ang prosecution panel ay magsusumite or maglalahad ng appropriate pleading. Ngayon, I assure the public that if the House prosecution panel will not be or not provide reason for any delay. Hindi ho ang House prosecution panel ang magbibigay ng dahilan upang maantala ang trial ng impeachment. Okay. Sir, last na lang, doon sa private prosecutors, you said in due time. Kailan po itong due time? And can you provide us a background lang how they were selected and bakit sila po yung napili? Ang alam ko po, ang private prosecutors ay mga abogadong nagboluntaryo ng kanilang serbisyo. Yun po ang alam ko. Ako po ay sigurado na gaya ko, wala rin silang bayad. Dahil itong paglahok dito ay para sa bayan, hindi para sa bayad. Okay po? Okay, sir. Thank you, Ren. Thank you. Thank you, Bibian. Elson Quismorio from Manila Bulletin. Hello, Attorney. Good morning. Hello. If we may talk about SP Chis Escudero for a minute. Apparently, former Chief Justice Renato Puno is saying na SP Escudero may have exercised grave abuse of discretion. Basahin ko po, sir, yung exchange dun sa interview. Sige. Kung saan sinabi ni ex-Chief Justice. So yun bang ginagawa ngayon ng Senate President, pasok ba sa grave abuse of discretion? And then Puno said, yan naman po ang pag-aaral, hindi lamang ng PhilConsa. Yan din po ang sinasabi ng mga academicians, mga deans ng colleges of law, mga professors ng constitutional law, at mga iba't ibang commentaries na naririnig natin sa mga nakakaintindi at nakakaalam sa saligang batas. Your take po on this statement? Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno. Sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Hindi po ang pag-remand, ibig sabihin, yung lower court should reconsider. Gaya po na nabanggit ko kanina, wala hong salitang remand sa impeachment. Hindi ho angkop ang remand sa impeachment. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. As a follow-up, Attorney, I think SP Escudero is somewhat dismissive of PhilConsa just because the President is Speaker Romualdez. Your take po. I agree. Is that fair? Is that fair? That's not fair. Because you judge the position based on the merit of what was said. Hindi yung personalidad. Sa palagay nyo ba, si Speaker, iba ho ang posisyon niya, iba ang posisyon, Presidente, Chairman ng PhilConsa. Sa palagay nyo, si Speaker Romualdez ay kayang impluwensyahan
ang pag-iisip ni dating Chief Justice Puno? I don't think so. In much the same way that Chief Justice Puno will not and cannot influence the mindset of the Speaker of the House. So, my take is that the argument is based on the merit of the argument, not on the personality. Hindi po personality-based yan. Merit-based. Another one. Attorney, do you agree with SP Escudero's statement na parang the Senate impeachment court daw has no limit to what they can do? No? To what motion they can pursue? Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi rin po obra yun. So lalo na, yun sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit na ano, mali po yun. Dapat alinsunod sa parameters na sinet ng saligang batas. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Last na po, promise. Sige. May promise pa. Totoo yan, ha? You've already called out Senator De La Rosa kanina po, no, for being like partisan kasi nag-file na motion. Pero hindi lang naman po siya yung perceived na partisan doon sa Senate impeachment court. So are you worried about that? Ganito po, ano? We will give them the benefit of a doubt. Sapagkat, alam po naman nila yung batas eh. Alam nila kung anong ginagawa nila eh. Nanumpa sila that they will administer impartial justice. Ngayon, tignan po natin kung talagang tutuparin nila yung pinanumpaan nila to deliver impartial justice. The cold neutrality of an impartial judge. Tignan natin. Talagang promise, huli na yan, ano? Okay. Thank you, Elson. Okay, Milky Ergonan from DZRH. Good morning, Attorney Bukoy. Gandang umaga po. Can you, how do you describe the composition of the defense team? Kilala ko po yung mga name partners dyan dahil we are contemporaries sa UP College of Law. Ginagalang ko ang kanilang kakayanan. And I think the Vice President is in good hands. Okay. Nabanggit nyo, sir, nabanggit ni Elson at nasagot nyo rin about the biases of some of the senator judges. So, hindi ba at this point ay sasabihin ng prosecution team to, kumbaga, ay mag-inhibit yung ilan na perceived na kakampi ng vice-presidente? Ganito po yan, ano? Sa impeachment po, even sa regular courts, but lalong-lalo na sa impeachment, yun hong inhibition or recusal is personal to the judge. Kung gusto niya, ayaw niyang bumitaw, nasa sa kanya yan. Pero sa regular courts po, there are specific grounds for recusal. Okay? Pag hindi ho covered nung specific grounds sa recusal, as in relationship, familial ties, yun ho, mandatory. Pero other than those, if ang ground ay perceived bias, yan po ay personal na desisyon nung hukom. Ngayon sa impeachment po, yan po ang
umiiral na kalakaran. It is personal to the judge concerned. Ngayon, tanong, kami po ba ay hihingi ng recusal ng mga perceived bias ng mga hukom? Pinag-uusapan po yan. Subalit, kung ito ay magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahad ang ebidensya, ipapakita sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sinong huhusga? Ang bayan. So, meaning, Attorney Bukoy, if ever, hindi nyo ipipilit na mag-inhibit sila. Pero pwede bang sabihan na hindi sila magbigay ng mga statements, kumbaga ay panig kay Vice President Sara? Kasi hindi pa naman sisimula ang impeachment trial and they will serve as the senator judges. Wala po kami sa katayuan na turuan sila. Alam na po nila yan. Hindi na kinakailangang ipaalala pa. Subalit, once umusad ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinyon, bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa, pati na ang mga hukom. May gag order po na nakalagay doon sa impeachment rules ng Senado. Salamat po. Salamat din po. Thank you, Milky. Let us now acknowledge Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po, Attorney. Tama ba, Attorney, it wouldn't be in the best interest of the prosecution to push for the inhibition of some senators because you still need 16 votes to convict, or magbabago po ba yung numero? Kami po ay umaasa na bubuksan ng mga hukom ang kanilang mga mata at titimbangin nila ang ebidensya. Ngayon, meron po mga identified na kumikiling sa nasasakdal. Meron din po naman na swing votes. Ngayon, yung pong kumikiling, umaasa kami that the evidence will convince them to be impartial and to vote. Kung kinakailangang mag-convict, they will convict. Kung kinakailangang mag-acquit, they will acquit. Lahat po ay depende sa ilalahad na ebidensya. So, para sa akin po, let's give them the benefit of a doubt. Okay po. Attorney, may specific person po ba from the House who tapped you to be the spokesperson? Is it Speaker Romualdez or anyone from the House? Hindi po, hindi ko nakausap si Speaker Romualdez. Ang mga kaibigan ko po sa private prosecution ang kumbinsi sa akin, ang lumapit sa akin na kung maaari ay tumulong ako. Maaari po dahilan sa nakita nila ako na naging resource person sa ilang interview sa teleradyo, and dahil kilala ko rin naman sila, sa palagay nila ay nasa kakayanan ko na maging tagapagsalita. Sir, I checked your portfolio. It said that you're a member of FLAG and Mabini. Can you just give highlights of your career as a human rights lawyer as well? Ako po ay naging kasapi ng FLAG. Nung ako po ay nasa College of Law pa. Estudyante pa lang ako. Ito po yung panahon nila Jose W. Jocno, nila Joker Arroyo, at ni Lorenzo Tañada. So, kami po noon ay kami po yung field investigators kung saan ho may pangangailangan na dapat harapin na human rights abuses. So, yan po ay sa mga labor groups, yan po ay sa mga magsasaka, yan po ay sa mga industrial workers. Nung ako po ay naging abogado na, I handled human rights cases also. Sa Mabini, ganun din po. Ang komposisyon lang ng Mabini ay iba. Ang komposisyon ng Mabini nung panahon na yun ay sila Alex Padilla, sila Bobit Sanchez, sila Tony Rosales, yan po. Yan yung mga nakatrabaho ko. These days po ba, do you still handle human rights cases or mas IP and litigation? I'm still a litigator. Intellectual property is one of our
fields of practice. Okay po. And attorney, may nakita lang akong post somewhere na nakalagay ICC accredited lawyer. Is that true? Or No, I'm not an ICC accredited lawyer. Okay po. Sige. Mali po yun. Okay po. Sige po. Yun lang po. Thank you, Okay, attorney. salamat din. Thank you, Dwight. Earl Tobias from IBC 13. Good morning, Attorney Odi. Morning. Sir, hingi lang po ng reaction sa meron po kasing mga bagong alegasyon na galing kay Vice President Sara Duterte. Babasahin ko na lang po. Sige po. We all know that, first, the congressmen did not read the articles of impeachment. Second, many of them receive a budget or many in exchange for their signature. Ang context po nito o ang tanong ay parang allegedly, sinasabi ni VP Sara Duterte na hindi muna binasa ng 215 lawmakers yung impeachment case bago ito pirmahan. What do you make of this po? Yan po ay unang-una. Ito pong mga pumirma ng impeachment, ng articles of impeachment, ito po naman ay mga mambabatas eh. Hindi po ito pipirma ng hindi nila nauunawaan kung anong pinirmahan nila. Especially, it is under oath. Pag under oath, that is under pain of perjury. Hindi naman nila siguro isusungan sarili nila sa ganun. So, palagay ko ay, propaganda na lang yan. Follow up with that, attorney, kasi even with the start of the Good Government Committee hearings nung nauungkat yung anomalya ng confidential funds with the OBP and the DepEd, the BP has shown several allegations to the House. As the spokesperson, would you expect a change of attitude from the BP when it comes to the proper time na humarap na siya sa impeachment trial? Kumbaga, sa halip na personal allegations, ay sagutin ng direkta yung articles of impeachment mga kaso sa kanya? Yan lang ho ang paraan para niya depensahan ang articles of impeachment. Sagutin niya. Kung ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na ng Vice Presidente during the Quadcom at nanumpa siya, di sana wala tayo dito ngayon. Kung katanggap-tanggap naman yung kanyang paliwanag, siguro wala tayong impeachment ngayon. Hindi po ba? Ang problema, ayaw niya manumpa, ayaw niyang sagutin. Gaya po ng confidential fund. Anong sagot niya? Confidential fund nga, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Mali yun eh. Attorney, last na lang from my end. You said na nga kanina po na parang wala sa Constitution. Basically, yung pagmumosyon ng mismong Senator Judge and that Senator De La Rosa himself is acting like a defense counsel. With that po, is it also fair to now state that whatever happened to the Senate sets a bad precedent doon sa 20th Congress na mag-hold ng trial? Kasi parang laging nakabinbin or hanging by a thread yung pagtuloy nito with just one motion pwedeng ma-dismiss. It's a bad precedent. It's a terrible precedent. Dahil hindi ito alinsunod sa saligang batas. Ang trabaho ng hukom ay litisin at desisyonan ayon sa ebidensya. Hindi maaaring i-dismiss na walang paglilitis. Wala yun sa saligang batas. Ang sabi ng saligang batas, litisin at desisyonan. Last na lang, sir. Promise din. As the spokesperson, do you have a direct message to the senator judges that will hold the BP's trial in the next Congress? Ang aking pong pakiusap ay maging impartial. Deliver impartial justice nang naaayon sa ebidensya. No personal preferences, no party affiliation influences. Tama na po yun. Kontento na ako doon. Salamat din. Thank you, Earl. Ganes Capanti from GMA Online. Good morning. Good morning, Attorney. Morning. Sir, yung about the counsel, the defense counsel of the Vice President, is there any legal impediment on the part of the House? That's why it wasn't received, the notice of appearance? May legal impediment po ba? That's why Hindi ko po na, kasi bago lang ho yan eh. Nangyari yan kailan? Kahapon lang? Hindi ko pa ho nauusisa kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, hindi ko alam kung may impediment, kaya hindi tinanggap, or kung ano ang dahilan kung bakit hindi tinanggap. Gaya po ng nasabi ko kanina, no harm, no foul. Dahil yung service of the entry of judgment was tendered, so as if it was received.
wala hong danyos. Thank you, sir. Salamat. Follow up lang po. Promise din. On Puro I didn't say promise. Okay. Just one follow-up question. Can you just explain? You mentioned a while ago that the House and the Senate both are continuing bodies; they are constant. Can you just drive the point that why this impeachment trial can cross to the 20th Congress? Because the other camp is always arguing that, the composition of the 19th Congress that endorsed this complaint is not exactly the composition of the 20th Congress. Gaya po ng nasabi ko kanina, ang institusyon does not expire. Gaya po yan sa collegial body, no? Collegial body meaning judges composed of more than one. Kahit na ho magpalit yung mga hukom doon, hindi naman back to square one yung paglilitis eh. Tuloy-tuloy po yan. Ganon din po ang impeachment court. It doesn't matter what the composition is because the institution survives. It does not expire. It is the legislative function that expires. Thank you po, sir. Alam ko magpapromise ka. Thank you, Lenesca. Big Simintak from Net25. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga. Attorney, doon sa panimulang salita po ninyo, natatangi lahat itong nangyayari, maging yung article of impeachment, maging yung nasasakdal, maging yung impeachment court, sui generis. Pero sinabi nyo rin na yung maging ng sina Chief Justice Puno, maging ang Pelconsa, maging sa inyong panig mismo, ay tila nagkakaroon ng pagmamalabis batay na rin sa sinabi ni Senate President Escudero na walang limit kung ano yung gusto nilang gawin. Ang tanong ko po, sa ganitong mga pagmamalabis na napupuna ng mga legal luminaries diyan sa impeachment court na maaring lumalabag sa saligang batas, sino po ang pwedeng sumawata at pwedeng magpatigil o magtuwid sa impeachment court? Kung meron pong pagmamalabis, gaya nung sinabi ni Chief Justice Puno, abuse of discretion. Under the expanded jurisdiction of the Supreme Court, sila ang pwedeng mag-awat. Subalit, hindi po garantisado na ang Supreme Court will assume jurisdiction because they will respect ito po, no? Pwede silang manghimasok, pwede nilang sabihin na ito ay pagmamalabis. Although, ang nagipong kalakaran, the Supreme Court will respect the internal rules and yung kalakaran ng Senado as an impeachment court. Pero sa sagot sa tanong ninyo, tanging ang Supreme Court po. Kung merong mag-aakyat nito, kung merong dudulog sa kanila para humingi ng ruling sa pagmamalabis na ito. Sino po kayang partido ang pwedeng dumulog? Kahit sino po yan. Kung ang tingin po ng defense may pagmamalabis na lugi sila o naagrabyado sila. Ngayon, sa prosecution po, depende. Although ang prosecution, pwede pong it can be a recourse available for the prosecution. Okay. Last na rin din po, promise po. Sabi po ninyo, at saka nung ipadala ng House of Representatives yung article of impeachment sa Senado, naninindigan ng prosecution team na mayroong presumption of legality and regularity ng article of impeachment. Pero pagdating po nung ma-constitute ang impeachment court, ang desisyon ng impeachment court under SP Chief Escudero as presiding officer, niremand po nila yung impeachment, article of impeachment. At noong huling araw po ng sesyon ng 19th Congress before the CNJ adjournment, nagpatibay sila sa plenaryo ng isang
motion or resolution not to accept the remanded article of impeachment. Ang tanong ko po, dahil sa nangyaring yun, with the presumption of regularity pero ni-remand, ano po ang status ng article of impeachment? Kaya ko natanong yan, attorney, kasi maging sa panig ng depensa, mukhang si Vice President Sara Duterte ay nagre-refuse to answer the summons of the impeachment court dahil ang paninindigan nila ano ang kanilang sasagutin kung yung mismong article of impeachment ay questionable. Hindi po. Hindi po nagpasa ng resolusyon ang Kamara na huwag tanggapin. In fact, nagpasa sila ng resolusyon certifying that the articles of impeachment did not violate the one-year bar rule. Ngayon, kung sinasabi po ni Sara Duterte na wala siyang sasagutin dahil ang articles ay binalik. Hindi po naman ibig sabihin nito na yung articles patay na. May sasagutin pa rin siya. Nandyan yung articles eh. Kaya nga sinabi nga ng Senado, ng impeachment court, buhay na buhay ang impeachment proceedings. Because nandyan pa rin yung articles. Ang hiningi lang ay ang certification, yung remand. Yung sinasabing remand, gaya ng nabanggit ko kanina, hindi po angkop ang remand sa impeachment proceedings. Yan po ay angkop sa mga regular courts. So, yung articles po, nandyan pa rin. Sagutin niya. Ngayon, kung ayaw niyang sagutin, bakit? Another delay. Di po ba? Kung talaga siya ay seryoso na linisin ang kanyang pangalan, hindi ba sabi nga niya, I want a bloodbath, I want a trial. Di dapat sagutin niya para walang delay. Sa ganitong paraan, malilinis niya ang kanyang pangalan. Clarification ng attorney, kasi aside from doon sa resolution, may motion na inapprove sa plenary na hindi nila tatanggapin muna yung remanded article of impeachment. So ano ang magiging implikasyon noon sa panig ng impeachment court? Kaya sumagot si SP Escudero na whether they like it or not, they should comply with the order of the impeachment court. So nung hindi tinanggap ng plenary yung article of impeachment, ano ang implikasyon? By plenary, you mean plenary ng House of Representatives? Yes, sir. Wala pong ganong resolusyon. Meron po. Wala. My motion. The first is the resolution, and then may motion po sa plenary not to accept the remanded article of impeachment. Wala pong resolution to that effect. Motion. May motion lang. Ngayon, so what is the implication of that motion when the plenary approved the motion not to accept the remanded article of impeachment? Wala pong ganon. In fact, ang paninindigan ng plenaryo ay issue the certification. Kaya po, nabanggit ko, within the next few days, magpa-file po ng appropriate pleading. Walang inaprubahan na motion na huwag tanggapin. Huwag tanggapin. Yun ang sinabi ni Senate President Escudero ay bilang kasagutan sa isang tanong na paano po kung hindi tatanggapin ng plenaryo. Anong sagot niya? Hindi, dapat sumunod sila kasi kami ang husgado. Wala akong alam na inaprubahang motion na huwag tanggapin. Hindi po yun ang posisyon ng Wala pa pong ginagawang posisyon. Ukol dyan, Are you done with your questions, Vic? Okay. Marian Enriquez from TV5. Hi, Hello. good morning, sir. Pero hindi naman approve. Hindi aprobado yan eh. Ito? Ito ngayon. Okay. No, kasi yung sinabi nyo, huwag tanggapin eh. Ang sabi motion to defer receiving. Meaning, ipagpaliban muna. Hindi yung motion to not to receive. Iba po yun.
Oo. Kaya ako nalito kasi sinabi mo, may motion na huwag tanggapin. Kaya sabi ko, wala yan. Walang ganyan. Meron motion to defer. Ipagpaliban muna. O ngayon, nagkakaintindihan tayo. Okay, malinaw na. Okay. Wala. Dapat hindi natin basahin. We should not read between the lines. Dahil bumubuo pa ng paninindigan ang prosecution panel. Pinag-uusapan pa po yan na ito ay ilalahad sa nabanggit ko na appropriate pleading na ipa-file within the next few days. Hindi po yung motion to not to accept kasi wala naman motion to defer. Thank you, Vic. Okay, thank you, sir. Marian Enriquez from TV5. Good morning po, Attorney. Hello. Sir, since you mentioned na nga po, meron na tayong na-adopt na resolution about doon sa unang hiling ng Senado na hindi nga po lumabag sa konstitusyon, one-year prohibition rule. Pero yung pangalawa po nilang order, yung inihingi po nila, kailangan pa ba talaga ng Kamara na magsumite nitong willingness daw po ng 20th Congress na ipagpatuloy po itong impeachment complaint? Consistent do sa aking unang nabanggit na ang institusyon ay hindi nag-expire. Ang nag-expire ay ang paggawa ng batas. Hindi po dapat kinakailangan pang magkaroon ng attestation or affirmation na gusto pa ng ika-20 Kongreso na ipagpatuloy. Dahil yan, nakalatag ng articles It is not an option to withdraw it. Dahil tapos na po yung constitutional duty ng Kamara nung transmit yung articles of impeachment. Hindi na po pwedeng bawiin yun. So, sa madalit sabi, it is not an option. Tuloy-tuloy na po yan. And besides, paano magko-comply ang 20th Congress? Hindi pa convened. It's a surplusage. So, sir, even if you're saying na hindi nga talaga kailangan yan, so hindi na rin natin na kumbaga ihintayin yung 20th Congress, isasama nyo na rin po ba yan dun sa clarification? And yes, maninindigan kayo, hindi talaga kayo magpapasa nito? I-clarify po. Kaya nga, dun sa ilalatag na motion for clarification, dyan ho isasaad ang paninindigan ng prosecution. Dyan ho ilalahad. Antayin lang ho natin yun. Sa susunod na mga araw, ilalabas na rin yan. Sir, last na lang on my end, kasi nabanggit niyo po, member na kayo ng Free Legal Assistance Group. Bata pala, estudyante pa lang kayo. Na-meet niyo po yung mga kilalang nationalists ng mga senator bigate na yan, mga lodi, Senator Jose Jokno, Lorenzo Tañada. You mentioned kanina, Joker. Kamusta, sir? Anong feeling nung na-meet niyo sila? Meron ba silang mga lessons sa impart sa inyo? Ang aking pong kaalaman, bilang pagdating po sa issue ng impeachment, sa magiging kahihinatnan po ng trial and of course yung masasabi po ng public, yung perception ng public about the impeachment trial. So ano po kaya pwede maging impact nun, especially sa social media? Marami pong kumakalat na mga fake information, sir. Kaya merong isa sa batas against fake news. Meron hong samahan yung movement against disinformation. Ang target po niyan, among others, ay yung mga fake media productions, gaya po ng AI. Kung alam po ni Senator De La Rosa na fake yun, he's propagating a lie. The message doesn't matter. If the source is fake, how can you rely on the message? Hindi po ba? Kung polluted yung source, edi polluted yung message. So, pure propaganda. It only emphasizes the bias. Last na lang po, sir, promise. Okay. Naging byword sa atin, promise. Sir, pero kung na-share po yun ni Senator Bato, and kanina sabi po ninyo, umaasa kayo na bubuksan po yung mga mata ng Senator Judges dun po sa impeachment trial, once na na-present yung evidence, paano po yun? Like this, sabi, it doesn't care. Well, if it doesn't care, then huhusgahan siya ng bayan. Pagtakbo niya sa susunod, hindi na siya iboboto. It's political suicide. Hindi po
po ba? Salamat din. Thank you, Haji. The floor is now given to Dominic Flores from Philippine Star Online. Hello, good morning po, Attorney. Morning. Na-mention niyo po kanina na meron nga pong gag order under the Senate rules. Pero ang sinabi po kasi ni SP Cheese ay kailangan pa raw po mag-file ng motion or mag-issue ng motion before the impeachment court and for them to address that like the senator judges will address it there. But do they really have to issue a motion? Hindi na po kailangan dahil nasa impeachment rules na nila. Hindi na kinakailangang make the obvious obvious. Hindi po ba? Nasa rules na nila eh. Hindi na kinakailangan mag-issue ng order, ng gag order. Dahil it is built into the rules of the Senate as an impeachment court. Do you think, Attorney, that SP Cheese is also being inconsistent kasi nga during the campaign period ay sinabihan po niya yung mga senators na to refrain from commenting regarding the impeachment to avoid raising or yung controversies regarding it? Pero ngayon, parang kailangan po, kahit presiding officer na po siya, parang kailangan pa rin po ng motion. Why can't he decide that or why can't he be... All he has to do is to enforce it. Hindi na kailangan ng motion. Enforce niya. He should take the initiative as the presiding officer. Ayun po. Thank you, Attorney. Salamat din. Thank you, Dominic. Jongman Lapas from DCRJ. Attorney, sabi niyo po kanina na wala sa saligang batas yung ilang hakbang ng impeachment judge. Sa palagay niyo, dapat ba silang mag-seminar ang mga senador, lalo na yung mga wala pang experience sa pagiging huwes ng korte ng pagsasakdal? Dapat po, pag-aralan din nila itong proseso para sila magabayan sila sa kanilang gagawing hakbang. They should take the initiative to study the rules of impeachment. Lalo na po yung mga hindi abogado. Nasa kanila yan eh. The initiative. So, tama kayo. Pag-aralan nila. Kung hindi, they'll be walking in the dark, so to speak. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Huli na po. Nangako po yung mga senador, nag-oath po sila na magiging senador judge. Kung sakasakali po na hindi sila tumupad sa pangako nila o magmalabi sila, pwede rin ba silang masampa ng kaso o ma-impeach din? Hindi po impeachable ang mga senador. Hindi po sila impeachable. Ang paghusga po sa mga senador na hindi tutupad sa kanilang pinanumpaan ay ang husgahan sila ng bayan. Huwag silang iboto. Pwede po sabihin na perjury pero hindi eh. Dahil pwede lang panindigan yung sinabi nila, hindi, itong paniniwala ko eh. Hindi ako lumalabag sa batas. So, ang pinakamatibay po dyan na parusa ay mahusgahan ng sambayanan. Wala po. Kasi pwede lang sabihin na ito yung paniniwala ko, hindi ako naniniwala sa ebidensya, kaya hindi ako boboto ayon sa gusto ninyo. Bumoboto ako ayon sa pananaw ko. Thank you, Jong. Now we are going to entertain phone-in questions from Kenneth Basilio of Business World. Sir, the Philippine Chamber of Commerce and Industries, Nina Mangyo, said that the speedy impeachment trial of Vice President Sara Duterte Carpio could be advantageous to the Philippine economy, while its chairman George Barcelon said that the government should hold the VP's trial to quell political back noise affecting foreign investor sentiment and help reinforce the country's image of political stability. The questions are, from the perspective of the House Prosecution Panel, is there an expectation for a swift impeachment process, both to uphold the rule of law and to reinforce public trust in our democratic institution? Meron pang isa, sir. Sige, yan muna. Yan muna. Apo. Sa ngayon po, will there be a swift trial? It doesn't look that way. There's so much foot dragging on the part
of the impeachment court. Also on the part of the impeached official. Pero ito po, once ito ay umusad, pag-usad po nito, sa panig ng prosecution, hindi po ang prosecution ang magbibigay ng dahilan para maantala ito. Ang gusto ng prosecution, swift trial. Ngayon, yung second question. Second question, and how can the prosecution reassure the private sector that the impeachment will not lead to a paralysis or disruption in economic policy making? Ang sagot po dyan ay yung unang tanong ninyo. Does the prosecution expect a swift trial? Ang sagot doon sa pangalawa, yes, a swift trial will address the issue of stability, the issue of investor confidence in the Philippines. Kasi po, habang tumatagal ito, habang naaantala, habang lumalawig, naguguluhan ng tao. Anong ginagawa ng tao? Nagagalit, nagrarally, nagpoprotesta. So, sa foreign investors, hindi po maganda yan. Ang gusto ng foreign investors, stability. Pangalawa, nagdadigress ang atensyon ng Senado. Sa halip na sila ay makagawa ng mga batas na makakatulong sa ekonomiya. Ayon po sa rules of impeachment, ang impeachment should be given priority. At a certain hour, they should stop their legislative work and conduct the trial of the impeachment. So, nakahati yung atensyon. So, hindi ho maganda yan. Dahil yung paggawa ng batas na makakatulong sa ekonomiya ay naaantala. So, mas mabuti na maging swift, maging mabilis yung paglilitis. Para investor confidence is assured. Thank you, sir. If I may use the word of the day promise last na to. Another phone-in question from Joanna Giolagon from Asahi Shimbun. Sir, makikita nung sana if the prosecution panel is working with the parties that previously filed impeachment complaints against the BP, kung meron pa silang role dito, like maybe as resource persons. And also baka, okay, ilan po? May ilan po na kalahok sa mga naunang impeachment complaints, yung sa tatlo. May ilang kalahok ho dyan na kasama sa prosecution panel. Ngayon, ito pong si Chel Diokno, yung kanya hong party list, yung Akbayan, sila yung nag-file ng pinakaunang impeachment eh. Kaya nga siya inimbitahan na sumama sa prosecution group. Yung pangalawa, yan po naman yung grupo ni Makabayan. Makabayan Black, yung pangalawa. Yung pangatlo, ito po yung civil society, yung mga pare. Yun hong kasali doon na abogado, ay bahagi rin ng kasalukuyang prosecution team. So, yun po ang sagot sa katanungan nyo. Opo. Thank you, sir. Tina Panganiban Perez of GMA7 again. Sir, pasensya na. Mababawi yung promise. Okay. Pahabol lang po. Are you at liberty to tell us who the witnesses of the prosecution panel will be or kahit ilan yung ipepresent? Let's wait and see. Kasi po, we're still vetting the witnesses eh. Merong mga testigo. Ngayon, pinag-uusapan lang, alin ang pinakamalakas? Alin yung uunahin? Darating po tayo dyan pagdating ng paglilitis. Thank you po. Thank you. Billy Vegas from Abante Politico. Sorry po, ito po talaga yung promise ko. Kanina po walang promise. Dinitin mo pa yung promise kanina. I-stress out ko lang po. Kasi may sinasabi po sila na yung refusal daw ng House to accept yung pinadala ni VP ay will cause further delay daw po. Alin pong pinadala? Yung entry of appearance? Yung wala. entry po. Gaya po ng sinabi ko, that the service was tendered. So as if tinanggap, it will not delay.
Kasi appearance lang naman yan eh. Pinapaalam lang sa prosecution, pati sa impeachment court, kung sino yung mga abogado niya. Wala pong delay yan. Thank you, BD. And before we conclude our press conference, we will give the floor again to Attorney Bukoy for his closing remarks. Sir? Oh. Ito po ang aking habilin. Sino ba ang takot na ilabas ang katotohanan? Sino po ang takot? Eh di yung may itinatago. Yung may itinatagong katiwalian, may itinatagong kamalian. Sa usaping patungkol sa proseso, walang higit na mahalaga kundi ang suyurin at hanapin ang katotohanan. The delay or suppression of the desire to know the truth becomes even more palpable. It becomes more compelling the longer that you delay or suppress the desire to know the truth. So, magmatsyag po tayo. Obserbahan natin yung proseso. Let's all get involved. Kasi po, gaya ng nasabi ko, we are all stakeholders sa prosesong to. Maraming salamat. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.